Oo, patuloy mong isipin ang GDN at ang titulo ay pagkatapos ng tagumpay. Ang isa naman ay nagbasa ng Judges Step Aside laban sa 22 laban sa 25. Pero babawi tayo. Halos hanggang sa katapusan ng Kabanata 8. Bago tayo magsimula, may itatamong muna ako sa inyo. Naranasan mo na ba ang kumilos ang Diyos sa buhay mo? Gayang sa iyong karanasan, nasagot na ba ang iyong panalangin? At talagang kamangha-mangha kapag sinasabi mong, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay buhay. Oo, at ang darating na araw ng Panginoon ay ang pasasalamat ng laman. Iniisip ko ang mga bagay na ito na kasing bilis ng pagtulong sa akin ng simbahan na balikan ang akong buhay pananampalataya. At sa tingin ko, marahil sa unang pagkakataon sa mahaba at mahabang buhay ko o sa buhay ko ng pananampalataya, tatanggapin ko ito. Naranasan ko na dati, pero ang pinakamahalaga ay tinatanong ko ang sarili ko, talaga bang mananampalataya ka? Gaano kalakas ang paniniwala mo? Dahil pinagninilayan ko ang buhay ko noong Thanksgiving. Mas marami ba akong Thanksgiving sa listahan ko? O mas marami ba akong reklamo na may pagkagalit? Sa totoong buhay, hindi mahalaga kung gaano kaganda o kasama ang kalagayan ng iyong buhay. Ang mga nagrereklamo ay patuloy na magrereklamo. Ang iyong pananampalataya ay patuloy na magpapasalamat at habang naghahanda ako para sa mensaheng ito at naghahanda rin para sa linggong ito, sa palagay ko, ang banal na espiritu ang gumabay sa akin pabalik sa taong 2006. Naisip mo ba ang panahong ito? Eksaktong 2 taon na ang nakalipas noong naghahanda tayo para sa komperensya sa 2016? Napatandaan mo pa ba? Parang 1 taon pa lang mula nang makarating ako rito? 1 taon ba? 1 taon, 1.5 taon pa lang mula nang makarating ako rito. At pareho kaming nasa conference center at nagsimula kaming mag-alala. Paano natin pupunuin ang lugar na yan? Naalala mo pa ba kung gaano tayo kagulo, kung gaano tayo kaba? At ngayon, 2 taon na. At naalala mo pa ba ang mga bagay na ating pinapangarap? Hindi ko alam kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Nagdarasal kami na sana makatrabaho namin ang tangi. Sana alam namin lahat ng ito, no? Alam mo na, malalaking simbahan. At ngayon, Ben, lahat ng mga bagay ni ito na pinagdarasal ko, ngayon ay pinagsisisihan ko sa totoong buhay kahit ngayon ay napalitan na ako sa totoong buhay. Wow! Lahat ng mga bagay na ito ay sinagot na ng Diyos. Natatandaan mo ba, nung simulang taon, ipinagdarasal naton ang media ni Jesus? Pasensya na sa pagtuturo ko on the air pero alam mo, ang ilan sa mga miyembro sa simbahan na hindi gaanong pamilyar ay hindi. Hindi ko nga alam na may sakit pala siya. Hindi naman sa may sakit ka, di ba? Alam mo, kamangha-mangha kung paano kumikilos ang Diyos. At pagkatapos ay nagtulak iyon sa akin na magtanong, ano nga ba ang ginagawa ko bilang tugon sa ginawa ng Diyos sa atin? Alam mo, nagdarasal para sa isang bagay, nagdarasal para sa bagay na ito buong araw at nakakuha kami ng ano ang susunod? Anong susunod? Ano? Alam mo, gumugol kaming mga 2, 3 linggo sa pagdarasal ng aso, nagdarasal para sa isang bagay at humihingi ng isang bagay. Pero kapag nakuha na natin, ako, nakalimtan, lalaki, paalam ha, dili ba duha ka semana, o kabulan nga pag-ampo para mangayo, o inigdawat nimo na isab kabulan nga pagpasalamat. At kapag ginawa natin iyon, abala tayo ngayon sa pag-isip tungkol kay B na hihingin.
ibinibigay ang A at ang saya ay tumatagal ng parang sandali at pagkatapos ay iniisip namin ang wala ako ngayon at pagkatapos ay hinihiling namin ang ngayon hanggang noong nakaraang linggo pinag-aralan naton ang tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Gideon at isipin natin ang mga tugon at reaksyon ng mga tao pagkatapos ng tagumpay at matuto tayo mula sa kanila. Pag-isipan natin ang apat na uri ng tao at apat na uri ng reaksyon at tugon pagkatapos ng tagumpay. Anong klasing buhay, anong klasing ugali? Kaya pagkatapos nilang ibigay ang tagumpay na iyon, ang malaking tagumpay laban sa 135,000, 300 laban sa kagatos 38,000. May mga taong nagsimulang tumakas, di ba? Kaya sinusundan at hinabol iyon ng 300 sundalo. At pagkatapos ay patungo sila sa Jordan upang tumawid patungo sa kanilang lupain. At iyan ang mababasa natin, versikulo 24. Talata 23, ang mga lalaki ng Israel ay tinipon mula sa Niftali at Aser at Manases at kanilang hinabol ang Midian. Talata 24, nagsugo si Gideon ng mga sugo sa buong kabundukan ng Ibrahim na sinasabi, lusubin ninyo ang Madian at sakupin ninyo ang tubig sa harap nila hanggang sa Beth-Fara at sa Jordan. Kaya tinipon ang lahat ng kalalakihan ng Ephraim at sinakop nila ang tubig hangtod sa Beth-Fara at sa Jordan. Kaya ito, ang laban ng ito ay di umano'y isang maalamat na labanan. Kaya ang ginawa ni Gideon, nakamit niya ang unang tagumpay na iyon. At ang mga sundalong tumatakbo palayo, ang mga sundalong nasa gitna na tumatakbo palayo, ang mga sundalo ni Gideon, kahit na sila ay pagod na pagod, hinabol pa rin nila sila. Ngunit nauna na sa kanila ang mga lalaking iyon, kaya nagpadala si Gideon ng isang mabilis na mensahero marahil ay nakasakay sa kabayo sa buong lupain ng Ephraim at sinabi, nandun na kayo sa itaas, kaya harangan ninyo sila. Harangan at lipunin sila bago pa sila makalayo sa atin. At kaya, ginagawa yun ni Ephraim at si Ephraim din ang sumulat. Ang pakikipaglaban ng Babylonia laban sa mga paganita ay lubhang kamangha-mangha, kaya't sa Isayas, binanggit nito, pinag-uusapan ito sa Isayas, Kabanata 10, talata 26. Isayas, Kabanata 10, versikulo 26. Ang Panginoon ng mga hukbo ay magpapasapit ng salot laban sa kanya, gaya ng pagpatay sa Midian sa bato ng Horeb, at ang taniyang tungkod ay malalagay sa ibabaw ng dagat, at itataas niya ang gaya ng ginawa niya sa Ehipto. Kaya't kahit kalaunan, ang labanang ito ay pinag-uusapan na parang isang modelo, modelo ng labanan, modelo ng lahat ng labanan na dapat ipaglaban sa tulong ng Diyos. Pero ang problema, pagkatapos ng laban ng iyon, tingnan natin kung ang mga hurado, Kabanata 8, Talata 1, mga hukom, Kabanata 8, Talata 1. Kaya't ang mga dakilang mite, ang tribo ni Ephraim ay binihag, winasak at dinakip ang dalawang pinuno sina Oreb at Zeeb. Narito ito ay Zeeb, kaya binibigkas natin ito bilang Ze, ngunit ito ay Zeeb. Sina Oreb at Zid, pinatay niya sila at dinala ang kanilang mga ulo kay Gideon. At pagkatapos, ito ang sinasabi nila, Kabanata 8, versikulo 1. CD. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, ano itong bagay na ginawa mo sa amin na hindi mo ipinaalam sa amin nang ikaw ay lumaban sa Madian? At sila'y nakipagtalo sa kanya ng may kalakasan. Hindi magandang bagay ang makipaglaban sa kanya ngayon ng matindi, hindi ba? Sila ay talagang nagrereklamo sila at muntik ng makipaglaban kay Gibeon. Ano ang kanilang nireklamo? Sinabi niya, bakit mo sinabi sa amin kung kailan mo tinanggap ang maluwalhating tagumpay? Tama, noong nakikipaglaban ka sa 132,000. Ngayon, ang mga impramiti noong panahong iyon ay kilala bilang mga dakilang mandirigma. Ang tribo ni Juda at ang tribo ni Ephraim ang dalawang dakilang mandirigma. At sila ang dalawa, parang
panganay, pinakadakilang mga tribo na nagprotekta sa internet? Dahil sila ang mga bayaning tribo noong panahon ng pananakop ng mga Kanaanipa. Kaya sabi nila, uy, mas maayos pa sana ang naing laban namin. Bakit hindi mo kami tinawagan? At dito, sinasabi ni na Judas o Gideon, mga talata 2 o 3, ngunit sinabi niya sa kanila, ano ang aking nagawa ngayon kung ikumpara sa inyo? Iyon ba? Okay, ngayon kailangan mong intindihing ang relasyon. Saang tribo nagmula si Gideon? Jordan, kahinundong ka? Jordan, yun lang. Maura bagyod na ang tanan nimong mahimo karon? Andam na bagyod ka para sa sunod nga mahitabo? Kaya't sinabi ni Gideon, anong nagawa ko ngayon kung ikumpara sa inyo? Hindi ba't mas mainam ang pag-aani ng ubas ng Ephraim kaysa sa ani ng Abizar? Ibinigay na ng Diyos sa inyong mga kamay ang mga pinuno ni na Gideon, Oreb at Zeb. At ano ang nagawa ko kung ikumpara sa ino? Nakikita mo ba ang kahusayan ni Gideon habang pinupuri niya sila? Yan ang sinabi ko. Pero ang sinasabi ni Gideon, sa madaling salita, ay isa kang sakim. Ang paghuli mo sa kanila ay mas dakila at mas marangal kaysa sa ginawa ko. 300 kalalakihan ang lumalaban sa 135,000. Ang ginawa mo ay mas dakila kaysa sa ginawa ko. Ngayon, pag-isipan natin ito. Kita mo, kung ikuumpara sa pang-araw-araw na tong gawain, nasaan ang pagsasanay? May sagot na payo. Ano? Kapag sinabi kong, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Hindi. Dili, nagkomedya ako. Nahuna-huna ba nimo ang posibleng relasyon nila ni Ephraim ug Manases? Anong relasyon? Mga kapatid, anong nangyari? Binago ang pagkakasunod-sunod. Naisip mo ba? Ang posibleng tunggalian, di ba? Ginawa mo ba? Nakita mo ba kung saan ito nag-vide? Nawawala ang emosyon, di ba? Hindi ko alam, pero napakasensitibo at napakaingat ni Gion dito. Okay, sinasabi niya, oo, mahusay ang ginawa mo, pero pag-isipan natin ito. Nasaan ang balangkas? Nasaan ang tribo ng kanyang utak? Nariyan ang mga dakilang mandirigma o mga mandirigma nung nanawagan si Gideon sa mga tao na lumapit at lumaban at tumulong. Bakit sila ganon? Sa tingin mo ba ay hindi nila alam ang tungkol dito? Ito ay isang pambansang gawain. Ito ang dakilang gabi ng media na nagtatangkang siraon ang buong Israel. Nasa panganib ang lahat at tinatawag ni Gideon ang mga tao upang lumapit at lumaban. Nangdugan ang 32,000 katao. Nasaan ang mga Ephraimita? Nasaan ka noong nag-aanonsyo ang pastor? Maya-maya, sabi nila, napo, hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi mo ko isinama kahit kailan. Sa madaling salita, may mga Ephraimita na dumating ng mas huli at maaring may iba pang dahilan kung bakit hindi sila sumali. Siguro sabi nila, nako, hinding-hindi, matatalo si Gideon at mas mabuting huwag na lang tayong makialam. O kaya naman ay umatras ka na lang at sabihing, sige, tingnan natin kung paano ang mangyari. Kung maayos ang takbo nito, ayos rin sa amin. Hindi ko alam kung bakit, kung masama ba ang loob nila o talagang galit sila. Sinasabi nilang, bakit hindi mo ako isama? Pwede sanang sinabi ni Gideon, uy, nasan ka? Naasan ka nung kailangan kita? Nakaupo ka lang dyan at kapag talagang hiniling ko sa iyo na padalhan mo ako ng minsahero, saka ka lang tatayo at gagawa ng isang bagay. Maaring nasabi ito ni Gideon.
Kung si Graham ang tribo ng nakatatandang kapatid, kung ginagawa niya ang kanilang trabaho, hindi nakakailanganin si Gideon. Hindi nakakailanganin pang tawagin ng Diyos si Gideon para lumaban. Ngunit dahil hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, tinawag ng Diyos si Gideon at nang ginamit ng Diyos si Gideon, hindi sila nakialam. At mamaya, sasabihin nila, nasaan ang parte ko? Nasaan ang aking kaluwalhatian? Nasaan ang aking karangalan? Kailangan talaga natong pag-isipan mga bagay na ito. Binigyan ng Diyos si Ephraim ng espesyal na gawaan na tatanging talento, espesyal na lakas. Pero para saan nila ginamit iyon? Ginamit sila para sa sarili nilang kaluwalhatan, para sa sarili nilang karangalan, kung saan nila maaring gawing tanyag ang kanilang pangalan, na oron sila. Pero kung saan akala nila 300% gustong gawin ito bago mag 1,000, aba, marurumihan natin ang pangalan natin. Kung saan ako maaring kilalanin, naroon ang bagay na iyon. Kung saan hindi ako maaaring luwalhatiin, naroon sila at gumagawa sila ng isang maliit na bagay at lahat sila ay malalaki. At kahanga-hanga at gagawin nila ang parehong bagay sa bandang huli. Hindi lang ito ang taning pagkakataon na ginagawa nila ang pareho, katulad lang ng nangyari mamaya. Mabait si Gideon sa kanila. Sabi ni Gideon, ayos lang. Ang ginawa mo ay dakila, mas dakila kaysa sa ginawa ko. Kaya medyo pinapayapa niya sila, pero hindi sila pinabayaan ni Jepte. Talagang pinagalitan sila ni Jepte kalaunan. Tatalakayin natin yan mamaya sa panahon ni Jepte, pangalawang grupo ng mga tao, mga hukom, kabanata 8, mga talata 4 hanggang siyam. Mga hukom kabanata 8, mga talata 4 hanggang siyam. Ang tagapido at ang 300 lalaking kasama niya ay dumating sa Derlet at tumawid. Habang pagod ngulit humahabol, sinabi niya sa mga lalaki ng Sukot, "Pakiusap, bigyan ninyo ng tinapay ang mga taong sumusunod sa akin dahil pagod na pagod sila at ako naman ay humahabol." Sinabi ng mga pinuno ng Sukot, si Ziba at ang mga hari ng Midian. Nasa mga kamay mo na ba ang mga kamay ni Nasiba at Sabana na dapat naming bigyang og tinapay ang iyo haon, hukbo? Sabi, sige. Kapag ibinigay na ng Panginoon sina Ziba at Salmon sa aking kamay, digiking kinunga ang inyong mga katawan ng mga tinig sa ilang at ng mga dawag. Umakyat siya mula roon at nagsalita sa kanila ng katulad na paraan. At sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel, gaya ng isinagot ng mga lalaki sa Sukot. At nagsalita rin naman siya sa mga lalaking Penuel na sinasabi, pagka ako'y nakabalik na payapa, ay aking ibabagsak ang mog na ito. Anong nangyayari? Dire, ang hukbo ni Gideon ay talagang gutom na gutom at uhaw. Kaya't doon siya sa Sukot o Tenuel at sinabi niya, maari ba ninyo silang bigyan ng tinapay? Ano ang sinabi nila? Anong sinabi nila? Mga hari ba ang mga iyon? Natalo mo na ba ang mga haring iyon? Kung gayon, bibigyan kitang tinapay. Pero kung hindi, huwag kayong. Parang sinasabi nila kay Gideon, di mo alam, akala mo patay na kayong lahat dahil nilipol mo ang 135,000. Alam mo ba kung ilan ang nasa Midian? Hindi ko ginadawak. At papunta ka ron ngayon din. At hindi mo pa nga napatay ang mga hari at sasabihin mo, gusto mo bang tulungan ka namin? Paano kung matalo ka ng mga tao at malaman nilang tinulungan ka namin? Tay, kaya pasensya na. Hindi ka namin tutulungan ngayon hanggat hindi mo talaga napapatay ang mga haring iyon. Naintindihan mo ang sinasabi nila, nagkukwenta sila, sumusukat sila, ginamit nila ang kanilang mga ulo. Hindi kita matutulungan dahil hindi mo pa napapatay ang mga hari, hindi rin kita matutulungan. Dahil ang mga pagkakataon ay
Ang Diyos ay nasa ganitong antas ng pagkilos ng Diyos sa labanang iyon. Ngunit kahit na noon, ang pasasalamat na iyon na ang Diyos ay magiging, hindi ba't sapat na senyales iyan na ang Diyos ay nasa panig ni Gideon upang iligtas ang bansa? Kaninong kuponan ng mga ito? Kaninong panig ka? Maya-maya ay tinawag niya sila para sa nobela. At sinasabi nila, naku, hindi pa rin pwedeng ako yun. Hindi pa rin pwedeng sa parig mo. Hindi pa rin pwede. Buong-buo ang suporta sa iyo. Pasensya na dahil kailangan mo pang mabuhay. Maaring natalo mo na ang 135,000 pero kaya ang sagot ni Gideon ay, sige, kapag ibinigay na ng Panginoon sina Zerubabel at Salmada na mga hari ng Gideon sa aking kamay, ay aking gigikin ang inyong mga katawan ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. Parang si Gideon lang to, nagagalit lang. Nagsasalita siya mula sa pananawang Diyos. At ang mga lalaking Pinuel, sila'y naninirahan sa isang lugar na may dakilang pangalan. Penuel, ito ay halos kapareho ng pangalan ng Peniel kung saan nakilala ni Jacob at nakipagbuno sa Diyos. Nasaan ito? Penuel, Peniel, ang dalamang pagkakaiba, ikaw at ako. Ikaw at ako. Ang Peniel ay nananahulugang Diyos, aking Diyos. Prinsipe ng aking Diyos, ngunit ang bago ay prinsipe ng aking Diyos. Gayunpaman, pareho lang ang sinabi namin, at sinabi ni Gideon, kapag nakabalik akong ligtas, gigibain ko ang toreng ito. Ano ba ang tore niyon? Ang ibig sabihin ng toreng iyan ay isa itong toreng bantayan. Ito ay isang proteksyon. Kaya kung wala ang tore, wala na ang proteksyon. Kaya, sa madaling salita, proteksyon ng Diyos. Aalisim, tayo ay naligtas ngayon dahil ang Diyos ay may kapangyarihan sa atin, dahil ang Diyos ay may proteksyon sa atin. Hindi naman sa nagagalit ang Diyos at sinisimulan tayong atakihin kapag tayo'y sumusuway o kapag tayo'y lumalayo sa Kanya. Para lang tayong lumalayo sa Kanyang proteksyon. At kung wala ang Kanyang proteksyon, laging may kadiliman na umatake pa nga sa atin. Kailangan nating manatili sa loob, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At natatandaan mo ba ang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Gideon? Dehobo Shalom. Ama, Dehobo Shalom. Ibig sabihin, kung hindi mo tutulungan si Gideon, ang Shalom, ang kapayapaan, ang iyong kaligtasan ay aalisin. Hindi lang basta paghihiganti ang ginagawa ni Gideon. Nagsasabing totoo si Gideon. Kung hindi ka nasa panig ng Diyos, nasa kabilang panig ka. Kaya't dalangin ko na sana'y tayo rin, bago magkalkula, bago nagbibilang at nag-iisip, nako, kailangan ko munang mag-isip. Bago natin pag-isipan iyan, alamin muna natin kung aling panig ang panig ng Diyos. At kahit na ang panig ng Diyos ay may oro na lamang 300 at ang kabilang panig ay may oro paring daan-daan libong tao na natitira, dalangin ko na sana'y kumampi tayo sa panig ng Diyos. Ikatulong uri ng tao, mga talata 8, kabanata 8, mga talata 22 at 23, kabanata 8, mga talata 22 at 23. Nang magkagayoy, sinabi ng lalaki sa Israel kay Gideon, magpuno ka sa amin, ikaw at ang iyong mga anak. Ito ay matapos niyan sirain ang lahat. Okay, pagkatapos ng tanan ng kompleto. Ito ay matapos patayin ni Gideon sina Ziba at Salmona. At sa gayon ay tapos na ang lahat, ganap na tagumpay. Nang magkagayoy, lumapit ang mga lalaki ng Israel kay Gideon at nagsabi, magpuno ka sa amin, ikaw at ang iyong anak at ang anak ng iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Madyan.
Ngunit sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako ang mamumuno sa inyo, ni ang anak ko ang mamumuno sa inyo. Ang Panginoon ang mamahala sa iyo. Kumusta naman ang mga taong ito? Ano ang ipinapahayag nila rito? Ito ay pagkatapos ni Gideon ang gawain. Anong sinasabi nila? Sino ang kanilang nilulwalhati? Sino ang kanilang pinarangaralan? Pinararangalan nila si Gideon. Si Gideon ang naging idolo niya. Sa halip na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa halip na maghain ng mga handog ng pasasalamat sa Diyos, sa halip na magsabi ng, "Oh, tuna kay Dukan, damit, ngayon na namin napagtanto na ikaw ang aming hari." Sabi nila, hindi ka raw pwedeng maging Amerikano. Ikaw, ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak. Kung ano ang nasa puso nila, kung ano ang nasa isip nila, kung ano ang pumupuno sa buhay nila, ay lumalabas. Iyang ay idolatolya. Mga Diyos-Diyusan, noong panahon nila, gumawa silang mga Diyos-Diyusan ayon sa wangis ng kanilang nais. Kaya kapag gumagawa sila ng mga idolo para sa pagpaparami o fertilidad, gumagawa sila ng mga idolo na may malalaking organo sa pagpaparami. Deuteronomio 5, mga talata 7 to 10. Ayaw pagbaton og laing mga Diyos sa akong atubangan. Ang Diyos nakigsulti kanimo. Ayaw pagbuhat og bisan unsang Diyos-Diyos. Gumawa kang idolo para sa iyang sarili. Kaya ang Diyos-Diyosan ay hindi tumutukoy sa kung sino ang ginawa para kanino, para sa iyong sarili. Kaya sino ang mas dakilang Diyos kaysa sa Diyos-Diyosan? Yung sarili. Ginagawa mo ang idolo para sa iyong sarili, para sa iyong kasiyahan, para sa iyong pagnanais. At kaya anumang lumalabas sa loob mo ay ang Diyos-Diyos ang iyon. Okay? At ito, si Gideon ang naging idolo, ngunit hindi lamang ang partikular na taong iyon. Ang kanilang makamundo at sekular na paraan ng pag-iisip. Bakit? Dahil noong panahong iyon, bawat bansa ay mayroong isang dakila at magiting na mandirigma. Bawat mabuting bansa ay may isang magiting na mandirigma na naging hari tulad ni Goliath. Isang taong kayang lumabas at magsabi ng, "Paalam, alam mo, lubaban ka sa akon at matatalo kita." Kaya sinuntok niya ang lalaki at ang anak nito at sumuka ito. Ipinamana niya ang kanyang trono sa mga sumunod na henerasyon at ang pamilyang iyon ay kilala bilang pamilyang bayani. Pagkamatay ni na Moises at Joshua, ang mga dakilang pinuno, ang mga Israelita ay nawalan ng isang pangunahing pinuno. Siyempre, mayroon silang mga hukom. Ngunit ang mga hukom ay dumatik at umalis, dumatik at umalis, dumatik at umalis. At habang wala sila, nagkaroon silang problema. Kaya sinasabi nila, ito ay napaka-unstable, ito ay napaka-insecure. Hindi namin alam. Hindi ito, hindi talaga tayo maarang umasa sa mga hukom na ito. Kailangan natin ng isang hari na patuloy na mamumuno sa atin. Kailangan natin ng isang bayaning iyan. At din, pwede mo bang balikan natin ang karanasan noong Dayday? Isang munting duwag, isang munting batang mahina na ngayon ay naging isang mahusay na mandirigma. Parang Kapitan Israel. Si Captain America ay isang mahinang bata at ngayon ay naging isang mahusay na mandirigma. Kaya para siyang isang dakilang bayani, isang dakila at makapangyarihang pinuo. Kahit maganda, matuto ka pa rin sa kanya. Alam mo, natuto ng aral ang sukot at pinora mula sa kanya. Kaya iniisip nila kung ang taong ito ay magiging isang pinuno, saan ka makakakita ng ibang kwento kapag hiniling ng mga tao sa isang tao na maging hari nila. Hiniling ng mga Israelita kay Jesus na maging hari kapalit nila. Mayo tungkol sa tinapay. Tinapay na barley. Tama ba?
Halos pareho lang ito rito, di ba? Ito ay isang tipong kaya sa halip na isipin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang malaking panaginip na ito at isipin ng Diyos, bumalik agad sila pagkatapos ng malaking panaginip. Nagpapasalamat sila sa Diyos at sinusunod nila ang Diyos. Ngunit pagkatapos ng bagay na iyon, ang kanilang argumento ay ang Diyos ay hindi nakikita. Kailangan natin ng isang taong nakikita o isang bagay na maipapakita natin sa ibang mga bansa at si Gideon ay magiging isang mahusay na tao. Ang mga tao ay napaka makasarili. Mayroon bang hindi sumasang-ayon sa pahayag na ito? Mga tao, hindi mahalaga kung sino ka at kung sino ako. Napakamakasarili naton. May nagsabi nga, masama raw ang karne at nagdudulot ito ng kanser. At sinabi ko sa kanila, hindi, ang stress ay nagdudulot ng mas maraming cancer. At kung hindi ako kakain ng karne, na-stress ako. Kaya kailangan kong kumain. Karne. Kaya may mga taong mahilig mag-ehersisyo at ang kanilang mga katawan ay, alam mo na, basta. Tulad ni Captain America. At sabi ko, puro multiverse lang naman yan. Bakit? Ibig kong sabihin, kita mo, nagsasalita ako mula sa sarili kong pananaw. Dahil lang sa ayaw kong mag-ehersisyo, dahil lang sa ayaw kong pigilan ang sarili ko, kaya ko naisip ang mga argumentong ito. Tama? Napaka-self-centered ng lahat, kaya kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. At alam mo, sabi ko, may mga taong napaka hindi makasarili na nagbibigay ng pera at tumutulong sa ibang tao. Alam mo kung ano, marami rin sa kanila ang gumagawa nito para sa kanilang kasiyahan. May nakukuha sila mula rito. Ginagawa nila ito para sa kanila. Siguro, tax deductible yan. Alam mo yon? Kapag nakita mong nagtatago ang simbahan o nagtatago ang mga tao sa loob ng simbahan, makipinig ka sa kanila. Natutunan ko na yan ng ilang beses. Ilala ako bilang isang pastor na nagsimba kahit nahati ang relihiyon. Kaya, ilista mo ang magkabilang panid. Alam mo ba ang karaniwang bagay? Ano ang kanilang inaangkin? Sila yung mga yon. Hindi mahal. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa akin, at bawat isa sa ibang tao, inaangkin ng lahat. Tumatayo ako para sa testamento ng aking ama. Sinusunod ko ang sinabi ng Diyos at ang sinabi ng Ama. Kaya sinumang laban sa akin ay laban sa kalooban ng aking Ama. Gipasabot ba nimo kanus at amuuyon sa testamento sa Ama? Lahat sila. Sa panig ng Diyos. Kapag nagbasa ka doon at pinag-isipan mo at sinuri mo, lahat sila ay nasa sarili nilang panig. At mayroon silang maling akala na ang Diyos ay nasa kanilang panig. Hindi sila maaaring mag-isip na iba. Pero kailangan nating tandaan, kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, kailangan nating tandaan na tingnan ang ating mga sarili at isipin, ano ang kailangan ko rito? Maayo ang pagbutang og butang sa atubangan o ngalan ni Jesus, apan trabaho adayon ang luyo ni ini. Ginagamit ko ba ang pangalan ni Jesus para makuha ang isang bagay na gusto ko? Nakikipag-away ba ako? Nasasaktan ba ako dahil tungkol sa akin ito? May kung ano sa loob ko. Naasa ang Diyos sa larawang ito? Kung tayo ay tunay at tapat na mga Kristiyano, kailangan nating masabi, wow, muli, may lumabas na kung ano mula sa kaibuturan ko. Mula sa halimaw na ito, lumabas ang halimaw na iyon. At ano ang gagawin natin kapag lumabas ang halimaw na iyon?
Ang Kristyanismo ay tungkol sa pagtatago ng halimaw, tama ba? Itago mo ito at alamin na anong klaseng reaksyon ng kalalabasan kapag lumalabas ang sarili ko, ang marumi kong sarili, ang pangit kong sarili. Ano ang reaksyon ko? Ang kailangan nating gawin ay talagang ilabas ito at ibigay sa Diyos. Diyos ko, ako ito. At madalas naisip naton, Diyos ko, ayokong ipakita sa iyo ang pangit kong mukha. Sabi ng Diyos, at talagang pinapahalagahan ba natin ang ating mga sarili? At kapag nakikita natin ang pangit na bagay na lumalabas mula sa loob natin, tayo ay nagugulat. Oy, 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 ako ba yan? Hindi, ako. Kilala mo ba ang sarili mo? Nagugulat ito. Araw-araw nakatingin sa salamin. Nagugulat tayo at iniisip namin, Diyos ko, sana hindi mo ito nakita. At sinusubukan naming itago ito sa pagsasabing, tanga ka, tanga ka. Nakita ko na yan matagal nang nakalipas. At may gusto ka bang malaman? Ang galing talaga. Wala pa yan sa kalahati ng kung sino ka. Ngunit gayon paman, alam nating pinili na tayo ng Diyos, alam nating ginagabayan tayo ng Diyos ng paunti-unti at ginagawa niya iyon para ipakita sa atin kung ano tayo, nang sa gayon ay maalis niya iyon sa atin. Mga taong makasari, isang karaniwang katangian kung ano ang kailangan nilang baguhon, inaasahan nila ang iba pang nasa labas, kapaligiran o ibang tao na kailangang baguhin. Ngunit, kailangan nating mapagtanto na ipinapakita sa atin ng Diyos kung ano ang ating hitsura upang mabago niya ito. Ipinapakita niya ito sa atin dahil kaya niya itong linisin, dahil kaya niya itong baguhin. Ngunit kung patuloy natong hindi tatanggapin ang katotohanan at aasahan na magbabago ang iba, magsisimula tayong magreklamo at magreklamo. Dahil sasabihin natin, bakit? Bakit hindi nagbabago ang bansang ito? Bakit hindi nagbabago ang simbahang ito? Bakit hindi nagbabago ang mga taong ito? At lagi kang nagtatanong, tulad ng kapag nagmamaneho ako, lagi mong hinihiling na magpalit sila, hanggang sasabihin sa akin ng asawa ko, ikaw pala yan, nagmamaneho ka rin tulad nila at hindi ka nagbabago. Kaya paano tayo tutugon? At ang pagnanais na ito na maging katulad ng mundo, ang pagnanais na maging nakasentro sa tao, ang pagnanais na sila ang magkontrol, ay lumabas pagkatapos ng digmaan. Sabi niya, Gideon, Gideon, kami ang hari. At panghuli, pang-apat, isipin natin si Gideon. Pero bago tayo dumako sa pang-apat na punto, hayaan ninyong tapusin ko muna ang pangatlong punto. Habang lumalapit tayo sa Diyos, dahil ang Diyos ay liwanag, lalo tayong ang ating sarili ay bumabalik. Alam mo, kapag nakikipag-date ka, dapat makipag-date ka sa hindi gaanong maliwanag na lugar na may maayos na ilaw para gumanda ka. Kung nakatita ka ng nightclub sa isang malawak na gabi na bukas ang lahat ng ilaw, mapapaisip ka, paano ko nga ba nakain ang pagkaing ginawa sa lugar na ito? Sa dilim wala kang makitang kahit ano. Habang tayo ay papalapit sa Diyos, ang mga bagay na dati nating tinatakpan at itinatago ay nagsisimulang mahayag. At iyon ang dahilan kung bakit minsan ayaw kong lumapit ng husto. Ngunit kung talagang gusto nating tayo ay malinis, hindi tayo dapat matakot na pumasok sa tahanang iyon. Kapag tayo ay dumating sa liwanag, hindi tayo iyon. Kung ako ang bahalang maglinis ng sarili ko, matatakot ako. Ngunit sabi ng Diyos, basta't lapit ka sa akin, lilinisin ko ito para sa iyo.
Ang kailangan lang natong gawin, Kristyanismo, ay hindi ang pagbuo ng sarili kong buhay ascetic. Alam mo, may isang bagay na naiba sa pagitan ng Kristyanismo at iba pang mga relihiyan. Inikilala nila ng husto na sila ay mga makasalanan. Pero ang ibang relihiyon, kailangan nilang magtayo ng sarili nilang gawain. Tulad ng mga monghe ng Tibet, kailangan nilang hawakan ang 5 punto sa lupa, ang noo, ang mga kamay at paa, at ginagawa nila iyon hanggang sa maukit ang sahig na kahoy. Tama ba? At dumaan sila sa buhay asetiko na iyon kung saan kailangan nilang gawin ang isang bagay na tulad niyan upang putulin o alisin ang kanilang mga kasalanan. At habang ginagawa nila ito, mas nagiging malinis sila. Maaring nasa simbahan sila at nasa Kristyanismo. Kung gagawin mo iyan sa loob ng 1,000 taon, hindi magiging mas peke ang kasalanan mo. Walang paraan. Wala kahit isang aspi. Hindi ito sa pamamagitan ng atong mga gawa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilala na ako ay isang makasalanan at papalapit sa kanan. Diyos ko, Hesu Kristo, ano po ba ang kailangan ko ngayon? Dahil sa sagot ng Diyos sa aking panalangin, ano ang aking hinahanap? Yan ang, yan ang dakilang idulupo. Maliban na lang kung ito ay tunay na kaluwalhatan ng Diyos, ano pa ang aking hanapin? Kaya't dumako tayo kay Gideon, ang pang-apat na panauhan, mga talata 23 hanggang 27. Andaan mo, sabi ni Gideon, wala akong pakialam. Versikulo 24, hindi ako mamumuno sa inyo, di ang anak ko man ay mamumuno sa inyo. Ang Panginoon ang mamahala sa iyo. Gayunpaman, sinabi ni Gideon sa kanila, hihilingin ko sa inyo na paglingkuran ninyo siya upang bigyan ako ng hikaw na gawa sa kanyang langis. Sapagkat sila'y may mga gintong hikaw dahil sila'y mga Ismailita. At sinabi nila, walang pagsalang ibibigay namin sa kanila. Kaya't naglatag sila ng isang damit at bawat isa sa kanila ay naghagis doon ng isang hikaw. Mula sa kaniyang samsam, ang bigat ng mga gintong hikaw na kaniyang hiniling ay 17 siklong ginto. Marami pa iyan bukod pa sa mga palamuting hugis buwan, mga palawit at mga balabal na kulay lila na suot ng hari ni Midian. At bukod pa sa mga pamigki sa liig na nasa ilalim ng mga liig ng baka. Ginawa itong isang efted ni Gideon at inilagay sa kanyang lungsod o off-ramp at lahat ang kaninang ay nakipaglaro ng pangangaso roon. Kaya't ito ay naging silo kay Gideon at sa kaniyang sambahayan. Bueno, sa tingin ko, hindi niya ginawa. Sinabi niya, hindi ako mamamahala sa kanya. Pero sabi niya, magsisikap ako. Kaya bigyan ninyo akong handog. Ano ang isang epod? Ang ipod ay isang kasuotan na dapat isuot ng isang mataas na saserdote. Ngunit hindi niya isinuot at ginawa ang ekstrang ipod, kundi ginawa niya ito mula sa ginto. Ano iyon? Ang sabi niya, ginawa ko raw itong para sa Diyos. Ginawa ko ito upang ang mga tao ay sumamba sa Diyos. Saan pupunta ang mga tao upang sumamba sa Diyos sa panahong iyon? Ang kaban ng tipan ay nasa Shilo. Pupunta raw sila sa Shayo? Saan sa tingin mo nanggaling ang mga tao? Dito, sinasabi nito, masigasig na ginamit ng mga tao ang ipod. Pumunta sila sa Ofra sa halip na sa Shilo. Saan ang sentro ng pagsamba sa Diyos? Sino ang naging benepisyaryo? Kinsa man gayud ang nakadawat o kaayuhan, gikan nining paagi ha sa pagsimba. Si Gideon ang sentro. Miingon siya, dili ko mo dumala kaninyo. Wala na ako kinahanglana ang titulo. Apan, nakuha niya ang tanang benepisyo. Sa laktod, pumasok sila sa Kabanata Siyam, mga talata 1. Ug uban pa, Kapitulo 9, versikulo 1 ug 2.
Si Abimelech nga anak ni Jerubal miadto sa Sikem sa kabanay sa iyang inahan ug nakitsulti kanila og sa tibuok banay sa iyang amahan nga nag-ingon, isulti ninyo sa tanan pangulo sa Sikem, hain ang mas maayo kaninyo. Na naglagay sa mga lalaki lahat ng mga anak ni Jerobaal. Sino si Jerobaal? Tama? Ilang anak na lalaki? Ito ba itong mga anak na lalaki? Mga anak na lalaki lang ang binibilang dito. Ano na ba ang nangyayari sa buhay niya? Namumuhay siya na parang isang hari. Sabi niya, ayokong maging hari, ayokong maghari sa iyo. Pero ginawa niya. Kaya kapag pinagpapala ng Diyos at bumuti ang mga bagay-bagay at ikaw ay naging matagumpay, doon tayo kailangang maging maingat. May pinagdadaanan tayo. Natanggap natin ang mga pagpapala ng Diyos at matanggap natin ang mga sagot sa ating mga panalangin. At nasa proseso tayo ngayon ng tunay, totoong nakikitang sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Ang santuaryo, ang lugar ng tao, ang tagong lugar, nangyayari ito. At araw-araw akong nagigising nitong mga nakaraang araw at parang sinasabi ko, wow, nangyayari na ito. Kay laking pagpapala para sa iyong simbahan, kay laking pagpapala. Pero hindi ito dapat tumigil kapag tumigil na ang konstruksyon. Hindi ito dapat tumigil kapag tayo ay kumikilos sa kasabikan at pasasalamat na ito. Nakatuon ako sa Diyos sa pagnanaay at kawalang hanggan at sa katapatan. Ang mga taong ito, ang mga Pithraimites, ang mga Sukot, ang mga tao ng Israel at maging si Gideon nang maging maayos na ang mga bagay-bagay, muli nilang sinimulang tingnan lamang ang mga bagay sa lupa. Para sa sarili nilang kaginhawaan at kaginhawaan, nais nilang maging hari. Walang sinuman doon ang nagdala sa Diyos, nag-imbita sa Diyos bilang kanilang hari. Hinahangad nila ang kanilang pagkilala, bagamat sila ang mga panganay na tribo. Sa halip na gawin ang kanilang trabaho, gusto nila ng pagkilala. Kung hindi natin kayang asikasuhon at alisin ang problemang ito mula sa kaibuturan natin, gagawa ito ng butas sa ating lalagyan para sa biyaya. At kahit na natatanggap natin ang biyaya at mga pagpapala, may butas pa rin kung saan ito tumutulo. Kaya tumatanggap tayong biyaya, ngunit may hindi nangyayari. Tumutulo ito palabas. Lumalabas tayo sa mundo, lumalabas sa simbahan, nagiging mga tao tayong mundo, hindi na tayo nakapaligid sa biyaya dahil may butas. Kailangan muna nating takpan ang butas na iyan. Kailangan natong humingi sa Diyos, Diyos na tulungan akong lumago. Talaga bang nagsisimba tayo ng husto? Ngunit napapansin natin na hindi talaga lumalago ang ating espiritualidad? May problema siguro? Busa, sa dili pa kita mo padayon, sa atong paglakaw, kinahanglang gayud nato nga mulingkod una sa makadiyot o gahina nato og igong panahon kining higayona. Diyos ko, katulad ba ko ng Ibrahim ita? Ako ba ang sukot na naalagaan ng maayos? Ako ba, tulad ng mga Israelita, ay pansamantalang ginagamit ang Diyos para sa ating kapakinabangan, para sa ating kaligtasan? Ngunit pagkatapos, kapag tapos na ito, babalik na naman tayo sa pag-iisip ng tao o katulad ba tayo ni Gideon? Inaangkin natin, ginagawa natin ang gawain ng Diyos, inaangkin nating tayo ang sentro ng gawain ng Diyos, ngunit ang kaluwalhati ay napupunta sa pag-agaw nito ng walang nakakaalam. Nakinabang ba siya rito? Kaya't dalangin ko na ikaw at ako bilang simbahan ng Mesiyas, ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatan lamang ang aming alalahanin at tandaan natin
ang ginawa ang Diyos hanggang ngayon. Hindi naton kailangan isipin ang kinabukasan. Nakakapanghinayang talaga kung isama ang hinaharap. Mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos sa Zion Church. At ano ang ginagawa ko upang magbigay ng kaluwalhatin sa Kanya o kahit man lang para sabihing, "Salamat girl." Nangyari na, naalala ko, iwan ko sa'yo. Ako pala yun ang panalangin ko, Diyos ko. Pakiusap, alam mo na ito at ito at ito. At magawa na, at umakto akong parang walang nangyari. Nagkunwari ako, nagugutom pa rin ako ngayon sa Tennessee. At sabi ko, binigay ko na sa iyo. Anong nangyari sa pagkaing ibinigay ko sa iyo? Kumain na ako. Kaya kung kumain ka, dapat kang lumaki. Kailangan itong maging kapakipakinabang para sa imo. Pero pagkatapos noon, naging tae na lang ang lahat, di ba? Kaya tinatanong ko ang sarili ko, ano nga ba ang ginagawa ko araw-araw? Ang ibig kong sabihin, syempre, kapag tayo ay taos-pusong nagdiriwam ng pasasalamat, hindi ito nangyayari sa ating mga kilos at buhay, kundi mas mahalaga sa aking pang-araw-araw na buhay at sa aking pang-araw-araw na wika ang mga salitang sinasabi ko. At iyon ang nagpaisip sa akin ng husto sa proseso nga pagsisisi. Nako, nako, ang Diyos ay napakatapat. Pero ano ba ang ginagawa ko? Nagpapasalamat ba talaga ako? O isa lamang itong emosyon? Talaga bang nagpapasalamat ako ng husto? Pag-isipan natin iyan. Manalangin tayo. Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan sa amin. Minsan, sa sobrang abala natin sa pagsulong, nakakalimutan na natin sila. Ama, patawarin mo po kami at hayaan mo kaming samantalahin ang pagkakataong ito. At isipin mo talaga kung paano namin naisip na gagampanan mo ng detalyado si Angel, isa-isa, araw-araw at mabibigyan ng tiket para kay Gretchen. Ama, tulungan mo kaming makilala ka. Tulungan mo kaming luwalhatiin ta. At naway ikaw ang maging sentro ng simbahang ito. Naway ikaw ang maging pinuno ng simbahang ito. Ama, mahina kami. At kahit na sinagot mo ang aming mga panalangin, mahina pa rin kami. Kaya kailangan naming patuloy na umasa sa iyo. Ama, patuloy mo po kaming tulungan. Huwag mo kaming iwan, kundi sumakin ka. Sa Espiritu, sa pamamagitan ng salita at Ama, tulungan mo kaming patuloy na masaksihan ang iyong makapangyarihang gawain. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, itinaas namin ang handog na ito sa iyo, Ama. Ipinataas namin ang aming pasasalamat at mga puso ng pasasalamat sa iyo. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin.